Mapagpalang araw po ano. Ito na naman po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa building 24. Dito po sa barangay 105. Sonate, District 1, Tondo, Manila. Kanina po parang magpagpasok po rito, sabi nila, may sunog, sabi nila. Doon pala sa building 11. Pero napula naman daw po. Siyempre, pagka maraming ganyan na nangyayari, disaster, ang una pumapasok sa ulo mo, siyempre po, pag nasunugan ka, paano na? Di mo ba? Yung takot, ika nga. Sige. Sa Bible, bakit tayo gumagamit ng Bible? Ito'y pagtuturo. Lahat naman po tinuturuan ng Diyos sa Biblia eh. Maging yung mga tagaturo. Kasali po sila. Kumbaga, pare-pareho lang po tayo na tinuturuan ng salita ng Diyos. Ngayon, ang mahalaga po, yung ating buhay. Sabi nga, yung paghahanda ba ng ating buhay sa ating future. Future. Kasi po, ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo, hindi natin alam kung kailan tayo aalis. Pero mas maganda, pag aalis tayo, masasabi natin, pwede na akong umalis. Paano kung hindi ka pa anda? Kaya dapat po ihanda mo muna ang sarili mo, habang nabubuhay ka dito sa mundo. Abala ka sa ibang bagay, walang problema yon. Dahil wala talaga kabalatan ng tao dito sa mundo. Nangyayari pag bulat ng mata mo, ang tumatakbo sa isip mo, yung kabuhayan nyo. Kaya ganon. Maingay ha. Sige, tingnan natin ang Biblia, maingay. Dito po sa chapter 10 ng Hebreo, anong nakalagay po sa Biblia? Tingnan natin. Sa chapter 10 verse 35. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay ninyo ang dakilang gantimpala. Yan palang pananalig sa Diyos, may kalakip na gantimpala. Ngayon, pagdating po sa gantimpala, yung sinasabi po ni Santiago, tignan lang natin, dadahanan natin po, Ang sinabi ni Santiago dun sa chapter 2 verse ito sa 5. Tingnan ninyo mga kapatid kong minamahal, inilang ng Diyos ang mga duka sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Yung gantimpala, yun po yung kaharian ng Diyos. Kanino daw po? Sa mga umiibig sa Kanya. Hindi ba pag umiibig po tayo, halimbawa, isa ka lalaki, nanliligaw ka, di ba sinasabi mo sa babae, mahal mo siya? At ang gusto mong sagot ay, mahal ka rin niya. Ganon din po sa Diyos. Kaya sabi ni Santiago, yung umiibig sa Diyos, sila'y magmamana ng kaharian. Yun ang gantimpala, reward ng mga mananampalataya. Ito po.
Ano pa nakalagay? Tuloy lang natin sa 36. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pangako. Sino makakatanggap ng pangako? Yung magtiis. Alam niyo po, sa ibabaw ng mundo, kapag isa kang mananampalataya po, marami kang titiisin, kaibigan. Hindi kagaya ng walang pananampalataya. Una, tingnan ninyo nung hindi pa po kayo naging mananampalataya, okay lang mabuhay kayo sa lahat, gawin nyo lahat. Magbisyo kayo kung gusto nyo magbisyo. Pero kapag ikaw ay isa ng mananampalataya kay Jesus, yung lahat ng kinahuhumalingan mong yan, lahat yan, bibitawan mo. Siyempre, makakaranas ka ng pangangantsaw ng iyong mga kakilala, kaibigan. Hindi po ba, sabi nila, ngayon, praise the Lord na kayo. Ayaw nyo na makisama sa amin. Para bang yung pagtanggap mo kay Jesus, sa paningin nila, ay para napakapangit yun. Naalala ko nga po nung araw, siyempre, bago ako naging mananampalataya, nabubuhay din po ako sa bisyo. Kanya lang ang bisyo ko lang naman noon, yung inom lang talaga. Natuto po ako ng uminom, bata pa lang ako, high school pa lang. Para bang sinanay na kami ng chewing ko eh. Kaya magbuhat noon. Hanggang nagkakaedad na at nagtrabaho ko, mas lalong naano po sa bisyo, sa inom. Ano po? Marami ako naging kaibigan, kakilala, dahil sa inuman. Pero nang tinanggap ko na po si Jesus, yun, puro kantsaw ang ginabot ko sa kanila. Kasi nga po, yung nga sinasabi ko sa inyo, pagka hindi ka pa mananampalataya, okay lang, gawin mo lahat ng gusto mo. Pero pag isa ka na mananampalataya, lahat yan titiisin mo. Pati yung mga salitang binibitawan ko. Kagaya ngayon, minumura ako sa social media, siyempre, yan, titiisin mo rin yan. Kaya sabi ng Biblia, anong sabi niya? Sa 36, kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Talagang pagtitiisan mo po ang lahat, alang-alang kay Kristo. Si Kristo nga po, tinis niya ang lahat eh. Isipin nyo sa panahon niya, kung babasahin yung kasaysayan niya sa Biblia, nagtiis siya. 37, sapagkat kaunting panahon na lamang at hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Kaunting panahon na lang daw po. Kumbaga, hindi ka na mahihinip. Kaunting panahon na lang. Anong panahon na tayo ngayon? Tignan natin. Dito pa rin sa Hebreo, sa chapter 1, tignan natin anong panahon tayo, chapter 1 verse 1 ng Hebreo. Noong una'y nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang parahan sa pamamagitan ng mga propeta. Noong unang panahon, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. 2. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus po yun. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siyang itinakda niyang magmayari sa lahat ng bagay. Yan. Sa ating panahon naman, dumating si Jesus. Tignan natin. Doon sa chapter 13 ng Gawa. Anong nakalagay? Dito na lang kaya sa Hebreo. Meron din po rito nakalagay sa chapter 10. Sabi niya,
Sa 8, sinabi muna niya, hindi mo hibig o kinalulugdan ng mga hain at handog ng mga hayop at mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito inihandog ayon sa kautusan. 9. Sa kanya sinabi, narito ako upang tugdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. O, yung lumang tipan, yung handog doon sa lumang tipan para matanggal ang kasalanan mo, inalis na ng Diyos. Then, diyan na po pumasok si Jesus. Pinalitan ng handog ni Jesus. Ibig sabihin, nang dumating po sa lupa si Jesus, yun ang simula ng panahon. Nasa wakas na po tayo ng panahon ngayon. Kaya sabi niya, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon. Mula sa kasaysayan ng Biblia, mula kay Moises, kina Abraham, kina David, yan. Hanggang sa henerasyon natin, yan ang tinutukoy. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Sila Moises, propeta. Sila David, propeta. At marami pa pong mga propeta sa Biblia. Ngayon, lahat ng yan natapos po sa panahon ni Jesus nang dumating na siya. Kaya sabi ng Biblia, balikan natin yung Gawa 13. Anong sinasabi po ni Pablo? Ito. 13:36. Nang may sakatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at nilibing sa piling ng kanyang magulang at dumanas ng pagkabulok. 37. Subalit si Jesus ay muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. At tinutukoy po yung pag tayo, namatay tayo, yung katawan natin ito, physical, nakikita nyo sa akin, yan ay nabubulok. Pero si Jesus po, walang nakitang katawan na nabulok. Yan ang sinasabi lang po niyan, ano? Tuloy natin sa 38. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ipinangaral sa inyo, wala na, inanting nila doon. Na, Yan no, ikaw nagawa niya no? okay, tuloy tayo. Naglalambing po itong mga bata. Ayan. Kasi nga po, okay, wag na. Tuloy na. Saan ba tayo? Sa 30. Okay, sandali lang ha. Natin yata. Sa 30. Ito, 37. Sapagkat kaunting panahon na lang, 38, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung si tumalikod, hindi ko kalulugdan. Anong sabi po dito? Kailangan ng pagtitiis. Kaya yung mga iba pong naglilingkod sa Diyos sa panahon nila, may tumalikod po talaga. Ano? Tumalikod kasi nga talagang magtitiis ka po sa paglilingkod sa Diyos eh. Oh, sabi nga niya, ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin, sabi ng Diyos. Ano man ang mangyari, maging kagaya tayo ni Jesus. Si Jesus po, naglingkod sa Diyos at inabot ng kamatayan sa krus. Pero hindi po siya sumuko. Lalo na nung ipapako na lang sa krus si Jesus, anong sabi niya? Ama, hindi ang kalooban ko ang dapat masunod, kundi ang kalooban mo. Una sinasabi niya na sana lumpas sa akin yung sarong ito o yung paghihirap na ito. Pero ano sabi ni Jesus bandang uli? Hindi ang kalooban ko ang dapat masunod, kundi ang kalooban mo. Kaya lahat tiniis niya. Kung siya po nagtiis, tayo pa kayang hindi magtitiis. Kaya sabi ng Biblia, ang magtiis magkakaroon ng reward eh. Ang reward, kaharian ng langit. Kaya konting panahon na lamang po ang pagtitiis ng mga mananampalataya kay Jesus. Sabi ng Biblia, konting panahon na lang. Yung panahon na yon, nagsimula po sa panahon ng ating Panginoong Jesus.
Kaya ang iniantay po natin ngayon ay ang pagbabalik niya. O kung tawagin nila ay rapture o paggagaw. Ano po? Ng mananampalataya. Kaya sabi rito, ang tapat kong lingkod, sabi ng Diyos. O, tapat. Saan daw po siya mabubuhay? Ang sabi dito ay, tignan natin, ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. O, sabi ng Diyos, kailangan, ano man ang mangyari, huwag tayong bibitaw sa pananalig sa Diyos. Alam niyo po, bandang huli, pag binitawan nyo, si Judas bumitaw, di ba? O, anong nangyari kay Judas? Nagpatiwakal. O, sa lumang tipan yung magkapatid, si Abel at Cain. O, di po ba yung isa tumalikod? Isipin niyo po. Kaya hindi na po hindi na lumang yung pagtalikod dahil yung sa lumang sa kasaysayan pala ng Eva at Adan at saka Cain at Abel, meron tumalikod eh. O si Job at saka yung asawa niya. Di ba yung asawa niya tumalikod din, naging haliging asin. O, kaya sabi ni Job, o darling, hindi ka ba kung dumanas ka man ng konting kahirapan, hindi mo tatanggapin, sabi niya. Ang gusto mo na lang, puro mahalwa ng buhay. Kaya tumalikod po yung asawa ni Job at naging haliging asin. Tandaan po natin, ano man ang mangyari, hindi po tayo dapat tumalikod sa Diyos. Ngunit, kung siya tumalikod, hindi ko kalulugdan. Kita niyo po. Basta isa ka ng mananampalataya, hindi ka na pwedeng tumalikod. Pero pag tumalikod ka, ano sabi ng Biblia, hindi ka niya kalulugdan. Anong mangyayari pag hindi ka na kinalugdan ng Diyos? Di wala na po para sa, yan ang tinatawag nila sa palad. Kumbaga sa sugal, talo ka. Hindi ka na makakahirit pa. Anong kasunod pa? Sa 39. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at saka yo'y maliligtas. So, anong sabi ni Biblia? Hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod na mapapahamak. Pag sinabi mapahamak, simple lang yun, impyerno. Huwag nyo na pahirapan ang inyong sarili kung ano yung kapahamakan na yun. Impyerno. Kaya nga sabi doon sa Mateo 15:14 ba yun? Ang sabi ni Jesus, yung bulahan na nagtuturo, pag naniwala ka, sabi niya, kapwa kayo mahuhulog sa hukay. Oh. Kasi yung bulahan kasi, wala naman ituturo matino sa iyo yan. Anong gagawin niya? Ituturo ka doon sa kapahamakan. Kapwa sila mahuhulog sa hukay, sabi ni Jesus. Kaya ingat lang po tayo. Mapapahamak. Hindi tayo kabilang sa tumatalikod. Pag isa na po natin tayo mananampalataya, wala na po lugar ang pagtalikod. Tandaan nyo po. Ika nga, parang ano yan, parang kanin na isusubo na kapag napasok ay luluwa mo. Yun, di po ba may kasabihan na ganyan? Ito, sabi ni Jesus, ayanin nyo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, kapwa mahuhulog sa ukay. Sa 14 ng Mateo. Oh, ito yung mga walang pagtitiis. Ang gusto nila mahalwan. Mahalwan ng buhay. Ay, ang paglilingkod po sa Diyos, hindi pahalwanan. Talagang titiisin mo lahat. Nandun na pagsalita ka na ng hindi maganda sa social media, burahin ka, na sasabihin, oy, kalbo ka. May mga ganyan ba? Yung mga, ano ba tawag doon? Yung mga bashers, yun. Eh, kalbo naman po talaga, hindi ko naman tinatanggihan.
Pero kalbo nga kako, gwapo naman. Eh, doon sila laglag. O di po ba? Huwag na po kayong kokontra. Alam niyo po yung kontra binubugbog ni Fernando sa pelikula yon. Kaya alam niyo po si Paquito Diaz, si Max Alvarado. Nung bata sila, hindi sila ganun kapangit eh. Pero namatay po sila kasi kakabugbog ni Fernando. Okay, balik tayo. Ano lang yun na sidelight lang yun. Sabi ng Biblia, hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod. Lahat po, maging sa Biblia po nakatala yung mga tumalikod. Si Meneo, ano sabi ni Pablo? Tumalikod si Meneo, iniwan ako at binalikan na sa libutan. Si Judas na lang, apostol. Pero tumalikod siya dahil sa pera. Hindi sila makatiis. Kaya kailangan, diyan mo masusukat ang totoong pananampalataya, yung pagtitiis. Titiisin mo lahat, alang-alang kay Kristo. Bandang uli, anong sabi niya? Kayo ang tatanggap ng reward. Ano ang reward ng Biblia? Kaharian ng Diyos. Panguli, tignan niyo po si Jesus, anong sabi niya? Noong panahon na panguusga na po ito, anong sabi ng ating Panginoong Yesus sa Mateo chapter 25? Tignan po natin yung mga hindi tumalikod. Sa 31, tignan natin ang sabi po, no? Ito. Darating ang anak ng tao bilang hari. Si Jesus po tinutukoy dito, anak ng tao. Kasi po pinanganak siya ni Santa Maria. Kasamang lahat ng anghel, lahat ng anghel, sa langit po yan. At luluklok sa kanyang maringal na trono. 32, sa panahong iyon, matitipon sa harap niya, sa hari, ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at ang kambing. 33, ilalagay niya sa kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. 34, sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, yung tupa, ali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manira sa karyang hinihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Ito po yung reward. Kaya ang title nito, pag-uukom. Wala na po ang langit at lupa rito. Nakapila na po yung tao sa harapan ng korte ni Jesus. Yung kambing at tupa. Yung nagtiis yung mga tupa. Anong sabi niya? Maliwanag po. Ali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kaharian. Kung dito po, ni itsura ng Malacanang, hindi nyo nakita, hindi nyo rin napasok ang Malacanang ng Pilipinas. Pagdating ng araw, yung kaharian ng Diyos ang mapapasok po natin. Tandaan nyo po yan. Yun po yung pagtitiis natin. Lahat titiisin mo. Sabi ko nga po sa inyo, magbuhat ng tinanggap po siya. Talagang katakot-takot na wala, hindi mo sila maano kasi kakilala mo sila eh. Kahit na pinapatutsadahan ka, binabas ka nila. Talagang ganon. Dadagdagan mo na lang ang pagtsatsaga sa kanila. Nasanay na rin sila kahit pa paano. Ang problema lang, pag nakikita ko, hindi na nila ako masyadong binabati. Para akong bakterya nakakahawa. Dahil po sa kanyang sitwasyon. Tandaan nyo po, ang papasok sa langit, yung magtiis. Yung magtiis. Pero, konting panahon na lang po ang pagtitiisan natin. At darating ang araw, hindi lang natin makikita ang kaharian ng Diyos, mapapasok pa natin ang kaharian ng Diyos doon sa langit. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin
ng aming mga pananampalataya ay anong nakalagay po? May kalakip na pagtitiis. Titiisin po namin lahat ng bagay alang-alang sa iyo at sa iyong anak na si Jesus. Salamat po. Pagpalain mo po ang sambayan na ito, si Brother Archie, Sister Tim, at ang kanilang tatlong anak na babae. Na po, na sana dumating ang panahon, lumaki yung mga batang ito na mababait at masunurin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo rin si Brother Archie sa kanyang trabaho. Ingatan mo po ang kanyang kalusugan. Lalo na po ngayon na umuulan. Yung nature ng kanyang trabaho at medyo may kahirapan. Na po, Panginoon, ingatan mo siya sa kanyang pagbibiyahe, pagpunta at pag-uwi. Dahil sa kanyang trabaho. Ganon din po si Sister Kim sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Bilang nanay ng tahanan, patuloy mong dagdagan ang kanyang pagtsatsaga, ang kanyang kasipagan bilang asawa. Salamat po. Bigyan mo silang payapat, maimbing na tulog, O Diyos, sa paggaling, sa pagtulog nila. Ingatan mo po itong lugar nila at gisingin sila sa araw ng bukas, taglay ang panibagong buhay at lakas. Nagmula sa iyo. Salamat po, anong Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, kayo pong mga nanonood ng video, like and share at mag-subscribe po kayo. I-share nyo po sa iba. Mas maganda po yun. I-share nyo sa iba. Pwede naman po kayong malaya, kayong mag-comment. Pero sana wala lang kabastusan. Huwag po kayo tumulad sa mga iba na medyo below the belt kung mag-bash sila. Huwag naman. Pare-pareho lang po tayong mga tao. Irespeto po natin ang bawat isa. Nasa Biblia naman po yung binabasa natin. Wala po tayong pinipersonal, no? Lagi nyo tatandaan yan. O sige po, ano? Hanggang dito na lamang ang ating video. God bless us all po. Bye-bye. Amen? Amen. O wag na po tayo magpipicture, ano?